Bago mag-SONA, nauna na si Inday, putang may kontra-SONA na. Eto pa isa, malupit to. Pucha yan. Yari kayo dito. Eto pa isa. Oh, sabi nga niya kay Director Matibag, ang corny mo. Oh, lahat na lang ng sinasabi ng mga Duterte, they're taking it out of context. Kay Pangulong Duterte pa lang, yung mga joke niya, they're taking it out of context. Hindi na kasalanan ng mga Duterte kung hindi kayo marunong umintindi, kung ang comprehension ninyo at wala kayong mga sense of humor, hindi na yan kasalanan ng mga Duterte. Gusto ng taong bayan yung hilat siya ng yung hilat siya ng mga dila nila. Wala na kayong magagawa ron. Hindi na kayo makaka-recover. Oh, panoorin naman natin kung ano yung banat ni Baste sa gobyerno bago ang SONA ni Bongbong na walang kakwenta-kwenta. The former president, nasan ngayon? He's in The Hague. He's in the ICC. And clearly, walang jurisdiction. We know the process and they broke the process. And mind you, this is an establishment that should be an honorable one. And yet, they move like syndicates. They have cooperated with the president who moves like a syndicate. Sindikato daw si Bongbong. Totoo man. Ang ibang klase. Mas matindi pa sa mafia. Mas matindi pa sa Yakuza. Ibang klase. Itong itong sindikato ng Malacanang. Papayag kayo na ganito na lang tayo? We have to do our duty and responsibility for our country. All of us members of this party will not have an ambition of its own, and our collective ambition is to lift this country up from all of this corruption, from all of this evilness that is happening to our country right now. Grabe si Mayor. Kamukha mo, Boss D, ah. Kita mo naman yung tattoo namin ni Mayor sa liig, magkapatid yan. Iisa lang ang gumawa niyan. Ito, nakita niyo to? Itong nagtattoo dito, tsaka yung nagtattoo sa liig ni Mayor, iisa lang gumawa niyan. Ang ganda, chicks. Oo, matindi. Tingnan mo, di ba? Pati si Tulfo gusto nang patahimikin si Baste. Kasuhan na si Baste, tanga. Kaya sila takot dito sa mga Duterte na to. Ito talagang hadlang nila eh. Ito talagang hadlang sa kanilang landas. Itong mga putang ina Tulfo na ito, alam nila yun, mapapahiya sila. Takot sila kay Baste kasi baka tumakbong senador yan eh. Pag tumakbong senador yan, yari sila eh. Masaklap dito, baka tumakbo pa tong Vice President ni Inday Sara, patay sila lalo eh. Inday Sara, Presidente, ito Vice President, si Robin Padilla, #1 Senator, patay eh. Putang ina, sa liigang tama ninyo. Kaya talagang takot sila dito sa mga Duterte. Kaya kita mo yung mga Tulfo. Tsaka si Lacson, ba't hindi pa dinidemanda? Ba't hindi pa inuhuli? Muhuliin, wala naman silang kaso. Wala naman silang pananagutan. Ayun yung mga kawatan kayo mga magdanako, kayo dapat hinuhuli. Ano pa masasabi ni Mayor? This should stop right now in the 2028 elections. Gusto kong malaman nyo na I am only here as your instrument. I am not here for personal ambition. Diba, ito ay maganda sa mga Duterte. They are not speaking because they have ambitions. Hindi sila katulad ni Risa Ontiveros na nagsasalita dahil may ambisyon. Hindi sila katulad ng ibang mga politiko na nagsasalita dahil may ambisyon. Hindi sila katulad ni Win Gatchalian na may ambisyon maging presidente. Ni Ping Lacson na may ambisyon. Hindi sila katulad ng ganun. Ito nga mga to tumatanggi. Gusto ng tao sila mag-lead, ayaw nila. Ito yung mga masarap na maging leader ng bayang Pilipinas, yung tumatanggi sa grasya eh. Yung iba, putya panay ang papogi para lang sa pansariling kapakanan, maging mga matataas ang posisyon sa gobyerno. Etong mga ito, ang sabi nila, I am just here as an instrument. Wala akong gusto. Okay na ako dito sa Davao. Mayor ako ng Davao, konsihal ako. Actually, nung una namin siya nakausap, yun sabi niya, kahit man lang konsihal ako, okay lang. Kahit nga hindi eh. Okay lang, may junk shop ako. Maayos yung junk shop ko, kumikita na ako dun sa junk shop ko eh. Mantakin mo, Mayor, may junk shop. Saan ka naman? Di ba? So itong maganda sa mga Duterte eh. Hindi sila nagsasalita diyan for personal gain. Si Inday Sara, #1 na presidentiable noong 2022, hindi nga tumakbo ng presidente dahil putyang ina, binibigay niya na yan sa mga politiko. Pagkakataon nyo na, pag kami nandiyan, yari kayo kahit anong gawin ninyo. Itong mga Duterte nito, hindi nyo kayang siraan dahil hindi sila patay gutom sa kapangyarihan. Tingnan nyo yung mga suot nila, kasimple-simple lang. Hindi kayo nahiya sa mga sarili ninyo, kayong mga congressman kayo. Sisirain ninyo itong mga tao na ito ay napakaganda ng hangarin nito sa bayang Pilipinas. I am here to make this country work. Masyado nang mataas yung masyado nang maraming nangyari. The core objective of one of the core objectives of PDP Laban is what? It is federalism. We have to remember this.
because we believe that in a federal system of government, we will be able to govern ourselves kung paano natin talaga gusto yung Maganda tong nabasa ko dito. Love Bastes Articulation. Di ba, Bel Aguilar? Salamat dyan sa US. Good morning, pang coffee. Thank you. Buti naman. Kala ko wala na eh. Pero, kidding aside, mga bossing, maraming salamat, Bel Aguilar. Tingnan mo how articulate itong mga Duterte. Mas magaling man sila kasi mag-English kaysa mag-Tagalog. Kaya nga pag nagtatagalog sila, they're always taking it out of context. Yung nami-misinterpret nila kasi nga hindi naman sila talaga magaling mag-Tagalog, pero magaling sila mag-English. Di ba? Pag nakita mo pag nag-English sila, ang sasyal. Pag nag-English sila, parang putang ina na, water. Parang ang sarap yakapin ni Baste kapag ka nagsasalita. Yan yung ayaw. Si Bongbong kasi, bobo na mag-Tagalog, bobo pa mag-English. Sa lahat naman ng konyo at Inglesero, si Bongbong Marcos yung pinakatanga. Ang takin mo, utal-utal. Di ka na marunong mag-speech ng Tagalog, di ka pa marunong mag-speech ng English. Tingnan mo naman si Baste, may binabasa? Wala. Nanggagaling sa puso, o kapag organic kasi ganyan. Parang sa vlog natin, nakita mo, mayroon akong binabasa? Wala. Just May, salamat sa iyo, Just May ha. Kung buti pa si Just May, mabuhay ka. Ayan. Hindi ba? Simple lang. Pag nag-convey ng message, kahit English, naiintindihan ng tao kasi hindi niya kailangan masyadong gawing technical. Pero mag-English na lang ako para mas ma-express ko ng maayos yung aking Kasi Bisaya at English, magaling ang mga taga Davao at mga taga Cebu eh. Pero sa Tagalog, medyo barok talaga sila. Nami-misinterpret talaga. Pero tingnan mo, ganito kagaling magsalita ito. Mayor pa lang, bata pa. Si Bongbong, ang aga na bulok. direksyon ng ating bansa. Look now, in a unitary system of government, anong nangyayari sa atin? We are paying our taxes. Saan napupunta ang mga buwis natin? Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Now, I go back. Tingnan nyo, the unitary system of government, presidential one. They have so much control and so much power, and that is centralized right now, kaya nangyayari sa atin to. The president can threaten anyone. Tingnan nyo, walang natitira. Dalawa nating senador, isa nating senador, kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control, anong ginawa sa kanya? Do we even have freedom at all at this point dito sa bansa natin? The former president, nasan ngayon? He's in The Hague. He's in the ICC. And clearly, walang jurisdiction. We know the process and they broke the process. And mind you, this is an establishment that should be an honorable one. And yet, they move like syndicates. They have cooperated with the president who moves like a syndicate. Papayag kayo na ganito na lang tayo? We have to do our duty and responsibility for our country. All of us members of this party will not have an ambition of its own, and our collective ambition is to lift this country up from all of this corruption, from all of this evilness that is happening to our country right now. This should stop right now in the 2028 elections. Anong inciting to sedition na naman dyan? This has to stop. May sinasabi ba silang patayin yung mga yun? Wala naman. Sabi nila, wala na yan. People power, wala na yan. Pero okay yan. Magpakita tayo ng disgust, magpakita at magpahayag tayo ng ating pagkadismaya, ng ating mga hindi magandang ginagawa nila, isigaw natin. Pero, 2028 tayo magkita-kita. Konti na lang yan, kalahating na lang, isa't kalahating taon na lang, eleksyon na. Isa't kalahating taon na lang, eleksyon na, just choco-mocha. Salamat sa'yo, just choco-mocha ha, pang choco-mocha natin yan. Mabuhay ka. Konting panahon na lang, eleksyon na naman mga bossing, yari kayo. Hindi na natin nanaisin yung EDSA revolution.
People Power Revolution. Magtipon-tipon tayo, magsigaw tayo, pero bayanan natin sila. Tapusin na nila yan kasi nga, mga bossing, pagdating ng 2028, tayo naman. Pagdating natin ng 2028, dire-diretso na yun. Hindi na tayo magpapasingit ng mga butaw. Oo, yung mga walang kakwenta-kwentang mga tao, hindi na tayo magpapasingit. Puros mga ano na yan, mga makabayan na yung iuupo natin dyan. Sunod-sunod na yan. Hindi na makakasingit yung mga putang ina, mga dilawan na yan. Tsaka mga buwakan ng ina, mga loyalista na yan. Wala na mananalo dyan. Tuloy-tuloy na tayo. Pinahirapan tayo ng 6 na taon. Puro ginhawa na tayo. Basta, gawin ninyo yung trabaho ninyo. Huwag kayong papayag na mabudol na naman tayo mga hayop na ito. Sa 2028, so walang inciting to sedition dyan. Sinasabi nga niya sa 2028 sa eleksyon. Baka naman sabihin nyo, sa 2028, ipapapatay nila yung presidente. Baka ganun na naman, mga bobo kayo talaga. Eleksyon, yung ibig niya sabihin dyan, sa 2028, ha? Tama na. Ayun na, Gina Ray. Oh, si Gina Ray. Maraming salamat sa iyo, Gina Ray, ha? Tsaka kay The Book of Juan, God bless you. Mabuhay kayo. Sana humaba pa ang buhay niyo. Dumami pang mga katulad niyo. Alam niyo, bilib ako talaga sa mga subscriber ko. Mga generous talaga sila. Palagay ko talagang nakakaluwag sila sa buhay kasi nagsishare sila ng blessing, eh. Salamat sa inyo, ha? Ang lupit niyo talaga. Mahal ko kayo. Oh. Malapit talaga ang malapit ang puso ko talaga, ang dugo ko, lumulundag ang dugo ko sa mga mababait na taong mga katulad niyo, eh. Ibang klase, 'di ba, Diego Latigo? Oh, Duterte, sabi niyo, tumigil na nga kayo, Duterte kay Duterte, puro na kami kaso. Gusto na kayo ipakulong dahil sa inyo, Duterte kay Duterte, sarap-sarap ng buhay namin, eh. Sigaw kayo ng sigaw ng Duterte, ayan tuloy. Okay na to. Yung mahalaga kasi, yung kinabukasan. I have children. You have children. You have grandchildren. What kind of future do you want for these kids? A worse one that we have now, or a better one? So we have to fight. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat, kinukulong nila ang lahat, hindi tayo titigil hanggat sa hindi tayo mauubos. Pero mauna muna kayo, ha, ako na last kulong. Alam mo, ito yung hindi nila kaya, eh. Ito yung hindi nila kaya sa mga Duterte, yung sense of humor, yung wit, yung connection sa tao, eh. Wala sila nito. Si Bongbong pag nag-joke ang corny, kahit siya hindi natatawa, eh. Ito simple lang, 'di ba? Seryoso tapos biglang babanat ng ganyan. Oh, kayo muna makulong, ha, wag muna ako, ha. 'Di ba? Ganyan ang mga Duterte, hindi yan yung ganyang klase ng natural na na estilo, hindi nila kayang pikiin 'yan. Yung pakanta-kanta ni Riz Ontiveros, putang ina, nandidiri ang tao. Yung mga pa-joke-joke ni Bongbong, nakakadiri yan. Pero pag Duterte ang gumagawa, pasok na pasok. Bakit? Masa, eh. Yun yung hindi ninyo naiintindihan. The reason why number 1 si Bato, nag-number 3 si Bato. The reason why nag-number 1 si Bongo. At the reason why number 1 si Robin Padilla sa senatorial survey ngayon, it's because they connect with the people. They can connect with the people, naiintindihan sila ng tao because mababa sila. Hindi nila pinapakita na matalino ako, magaling ako. Hindi sila ganun. Pare-parehas tayo. Ako ang magiging boses nyo dito dahil alam ko kung ano pinagdadaanan ninyo. So every time they make a speech, pag nagpatawa sila, everyone tumatawa. Si Bongo, yung mga niya, yung mga joke niya na anong paborito nyong pagkain tuwing Biyernes? Monggo. Anong paborito nyong prutas? Mango. Yung mga ganun ni Bongo, kita mo kasimple nun, pero tuwan-tuwa yung mga tao kahit paulit-ulit niya sinasabi yung joke na yon. Naiintindihan sila ng taong bayan. Subukan mo si Gibo Teodoro, si Recto, si Martin Romualdez. Di ba gumagano? Nagpipilit silang maging masa, hindi naman sila masa, eh. Yun ang problema. Kapag hindi kayo hindi normal sa inyo yung pagiging makamasa, talagang di pandidirihan kayo. Hindi ikinatutuwa ng tao yan, awkward, crickets. Kapag kayo nagjo-joke, pero tingnan mo si Baste, di ba? Smile pa lang, puta ulam na. Pucha, pag tinitigan ka ni Baste, malalaglag, pati tinggil mo talaga. Tainan yan. Oo, pucha, ito si Baste. Alam nyo ba, pinapaligo nito, pabango. Alam nyo ba pabango niyan? O sabihin ko na sa inyo, baka para lang bumili kayo, Lelabo. Oo, Lelabo pabango niyan. Ang bango nun, ang mahal nun, 20 milyong isang bote nun. Putang ina, hindi nga ako makabili niyan. Gusto ko maging kasing bango ni Baste, kaya ang ginagawa ko, alam ko kung ano yung pabango niya, eh. Alam ko kasi pinaliligo niya yun, ang bango niya. Puta, nasa kabilang barangay nga yan, amoy mo na yan, eh. Oo, sabi nila, ang bango, andyan na si Baste.
2 oras pa bago dumating yun, nandiyan na yung amoy niya. Hindi nga, punta kay Lilabo. Ako pumupunta ako ng mall. Wala yung mga Lilabo na yan sa mga mamahalin na mall, sa Glorieta, sa Rustans, diyan sa Shangri-La. Wala yan sa mga sa mga normal na mall eh. Pupunta ako doon. Tapos titingnan ko pag hindi nakatingin yung mga sales lady, ini-spray ko yun sa sarili ko eh. 3 araw na yung damit ko amoy pa rin, pabango pa rin niya eh. Oo, Lilabo ang pabango niyan, tsaka yung mga Maison, ganun. Oh, may ewan ko si Basti. Binigyan ako ng pabango niya ni Basti dati. Putang ina na, laking pagkakamali ko. Binigyan niya ako ng pabango. Medyo matapang siya sa pang-amoy ko, binigay ko sa kapatid ko. Kaya ang mahal-mahal pala nun, walang hiya na yan. Ginawa lang pang zumba ng kapatid ko. Sising-sisi ako eh. Jologs pa ako nun. Hindi ko pa alam yung mga mamahalin na pabango. Nung tumabi ko sa kanya, sabi ko, ang bango naman itong tao na to. Tingnan ko anong pabango niya. Boss, anong pabango mo? Ito, pinakita niya yung mga pabango. Ang babango. Simula nung nag-spray ako nun, maniwala ka. Pucha yan. Lumabas lang ako ng bahay. Nagkaroon ng rally. Oo. Ganyan eh. Tingnan mo, titig pa lang ni Basti, parang hinuhubarang ka na eh. Pero maluoy tayo, maawa tayo sa kinabukasan ng mga bata. Yan talaga ang... At yung pera, sinasayang. Sinasayang, it is estimated that we have lost up to 1 trillion in corruption already. And look at our environment, look at the people. People are still suffering, people are still hungry and very dissatisfied with this government. The survey showed, ang presidente natin ngayon got a survey, an approval rating, which is at this. Sabi ni Rowena, anong Gcash? Ayan nakapin. Gcash ko yan. Pambili natin Lilabo. Ayop na yan. Ang kaya ko lang bilhin, diptik. Oh, tapos nagpunta ako Hong Kong, bumili ko ng mga CK1. Ang mura kasi. Yun lang pinapabango ko. Hayop yan. Oo, walang iya yan. Ang bango nito ni ni Basti eh. Nakakalibog. Approval rating, negative 27. Di na natin kailangan pag-usapan pa. The people are already... Ang tawag ni? The people already know. The people already know. We are tired and we do not want this anymore. But I guess the upside of things, tingin ko rin naman maganda. Kasi Loko-loko talaga kayo, lababo lang daw kaya nyo. Ako nga, labubo eh. Labubo lang yung kaya ko eh. Hindi ko kaya libagin. Yun na. nakita ng mga Pilipino kung ano ang klase ng gobyerno ang hindi maganda. They have contrast. Azaro, na-try mo, ayaw ko niya, nakakaasar yan. Aros caldo lang yung natikman ko, hindi yung Azaro na yan, mahal yan eh. What former President Rodrigo Duterte did to this country when he was president, and he made this country great. He made us Filipinos proud of our country. So which is good contrast. Ngayon, pag upo ni Bangag, ano nangyari? That is why people are very dissatisfied. Victor! Salamat sa iyo, Victor. Hayop ka po, Tragis. Juban pa rin pabango mo. Amoy nung lolo ko yan eh. Juban? Nanghiya ka. Yung edad mo na paghahalataan. Putragis. Hindi, ang gusto ko sa Lilabo yung yung 13 ba yun? Yung gusto ko yung bango nun. Bilang mo nga ako nun, Putragis. Because nakikita natin ang difference, ang diferensya ng noon at ngayon. I think marami pa tayo on the agenda. But gusto ko lang ulitin, I am here for you as your instrument, as your leader of this party. Kung anong gusto nyo ang direksyon na susundin natin, I will listen to you. Kung tingin nyo ano ikakabuti para sa ating partido, ikakabuti ng ating bansa, ikakabuti sa atin. Yan, Lilabo 13, favorite ko. Ang bango niyan, Putragis. Maniwala ka, pag kaya ng pinabango ko, baka maging 3 asawa ko. Oo. Ang bango niyan. Pumupunta ako ng airport, ini-spray ko yan eh. Para pag sakay ko ng aeroplano, ini-spray ko yan kasi marami mga doon, yung tester, ini-spray ko yun. Tapos akit ako ng aeroplano. Maniwala ka, yung mga stewardess, gusto umupo sa tabi ko eh. Sa sarili natin at sa mga pamilya natin, I will listen to you. This should be a collective effort. Lahat tayo magkaisa. Tama, another 13. Ang bango niyan. Another 13 nga. Oo, Putragis yan. Hindi ko mabili, ang mahal.
Visit na yan, 20 mil pabango. Meron naman dito, Aspen daw. Putang ina, talagang ano ha, eternity, ganyan po siya, 90s na 90s ha. Ano lang ako noon eh, baby cologne. Value unity. Kailangan natin magkaisa. Kung may problema, may kailangan kayong ipaabot sa akin as president of this party, let me know. Then my ears are Oy, open. just choco ha. Pupunta ako ng Japan talaga. Bilang mo ako nung chubadge. And they're ready, and I am very willing to listen to you. All the members, Oy, putragis, bumili kong cool water sa Hong Kong. Ang mura, 1,000 lang. Oo, kaya lang pag naamoy ko yun, amoy high school ako talaga eh. galing sa pinakababa hanggang sa akin sa pinakataas. Thank you so much for your trust again and confidence in me. Maraming salamat. Mabuhay kayo. And soon, kita-kita tayo. Huwag lang kayo talagang tumigil. Keep on pushing. We are getting there and we are winning. Congratulations. Ug maayong hapon. Maganda. Galing, palakpakan. We are winning. Panalo na tayo mga bossing. Sa totoo lang, di pa nagsisimula eleksyon, nanalo na tayo. Hindi tayo kayang pabagsakin ng mga vlogger, mainstream media, terorista, komunista, makabayan, senador ng mga magnanakaw. Hindi nila tayo kayang pabagsakin. Basta nasa tama ka, maniwala ka mga bossing. Tingnan ninyo, mga kaso ng Banateros, nadidismiss. Nadismiss yung mga kaso ko kay General Toring Kupal. Nadismiss din yung kaso namin kay Trillanes. May batas pa tayo, mga bossing, at may Diyos na nanonood at tumutulong sa atin. Huwag kayong matakot, huwag kayong tumigil, huwag kayong kabahan. Yung mga nangyayaring ganyang kulong-kulong, hindi nila tayo may papakulong habang buhay. Laban lang tayo, magano lang tayo, wag tayong huminto. Kasi the moment na huminto tayo, yun yung gusto nilang mangyari. Pinatatahimik nila sila Marcoleta, sila Jinggoy, sila Mike Defensor na lumalaban sa kanila. O tayo na hindi nila kayang patahimikin yung 32 million. Hindi nila tayo kayang ikulong lahat. Kaya hangga't meron tayong Facebook, meron tayong Twitter, meron tayong Instagram, TikTok, lahat yan, flood it. I-flood ninyo ng information tungkol sa mga Duterte, kung gaano magiging maganda ang Pilipinas sa pamumuno ng mga Duterte, at ikalat ninyo yung mga ganitong klase ng vlog ng mga Duterte supporter. Banateros Brothers, subscribe kayo lahat, ipakalat nyo. Maniwala kayo, hindi humihinto yung mga yan sa panonood sa atin, at kada binabanatan natin sila, ramdam na ramdam nila yun. Yun lang ang libre na pwede natin gawin eh. Sila may pera sila, tayo wala eh. Boses lang meron tayo. Diba? So laban lang tayo para sa mga Duterte, laban lang tayo para sa bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.